Ayon sa Maui Filipino Chamber of Commerce, karamihan sa mga nawawala sa Maui, Hawaii wildfire ay mga Pilipino. Para sa update tungkol dyan, makakapanayam natin si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez. Magandang umaga po, Asa Cortez. Magandang umaga rin po sa inyo, Miss Susan, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Asek, sa mga oras nito, may tiyak na po ba na bilang sa mga nawawalang Pilipino kasunod ng wildfire? Diyan po sa Maui. Salamat po. Sa ngayon po, we still do not have the exact figures of the numbers of Filipinos mismo na nawala o nasugatan or missing or namatay. According to the Hawaii State Civil Defense Office, about 93 are casualties, pero wala ho silang ethnic breakdown ng 93 na ito. Kasabay na rin yung mga thousands who are still missing as well. And may konting perspektiba lang po. There are about 388,000 Filipinos in the state of Hawaii. And when we mean Filipinos, we mean those who identify themselves with the race as Filipino. Itong 388,000 na ito, 200,000 of them are pure Filipinos. And of these pure Filipinos na 200,000, 60% po ang US citizens, about 40% are non-US citizens. So you're looking at about 40%. And then of this, may I backtrack? 60% are those who were born in the United States, 40% were born outside the United States. So yung mga 40% na to, ito yung mga pumunta ng Amerika, nag-migrate, and of this 40%, 16% ang natitirang mga Filipino citizens, yung mga green card holders lamang. Kasi kadalasan sa mga kababayan natin, pag pupunta ng Amerika, after a few years, they become they become US citizens or US passport holders. So according to the Filipino Maui Chamber of Commerce, about 1,500 ang nakatira na Pinoy passport holders sa Maui. Now, pag sinabi natin marami sa mga kababayan natin ang nawalan ng bahay or nabiktima nitong hurricane, ika nga nila, we mean itong mga kababayan natin ay possibly hindi na sila Filipinos or passport holders, but US citizens na po. And malaki ho ang tsansa kasi nung nandun po ako sa Hawaii about 15 years back bilang Deputy Consul General po, marami talaga sa mga kababayan natin ang second, third generation Pinoys na dun na nanirahan. Medyo matagal na ho ang kwento ng Filipino migration sa Hawaii, kung kaya't pag sinabing Filipino, marami na hong mixed race ho dyan. Kasama na yung mga pure Filipino, Filipino-American, Filipino-Japanese, Filipino-Hawaiian, and so forth and so on. Kausap din po natin ang Filipino Maui Chamber of Commerce, si Ms. Kit Zulueta Furukawa, at I try to get perspective kung ano ho nangyayari sa mga kababayan natin doon. As I mentioned, marami sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin na nawalan ng bahay, were affected by these wildfires, and lahat po sila ay inilikas na ng Hawaii State Civil Defense at ng Hawaii Emergency Management Agency dun po sa mga shelters nila within the island. We have full faith and confidence naman ho sa government ng State of Hawaii at ng US government na matutulungan nila using their numerous financial, logistic, and human resources para tulungan hindi lang yung mga kababayan natin pero pati na rin lahat ng mga ethnicities na humihingi ng assistance. Okay. Asek Cortez, as we speak, so meron ho ba tayong kumpirmadong ulat na kung may na Pinoy na nasawi o nasugatan? Wala po. Ang breakdown ng ethnicity ay hindi po binibigay ng Hawaii State Civil Defense. According to the Hawaii authorities, 93 ang casualties, but they did not break down itong mga nasawi natin. Na po, may nagtanong po sa akin about repatriation. Medyo konting difference lang po ang mga overseas Filipinos natin in the state of Hawaii as opposed to, let's say, Sudan o kaya Ukraine.
Ukraine o kaya Turkey, itong mga kababayan natin in the US are permanent residents. Okay. So ibig sabihin doon na talaga sila naninirahan, and it's unlikely na hihingi po sila ng repatriation tulad ng hinihingi ng mga kababayan natin caught in the crisis situations in Sudan or in Turkey. Lahat po talaga sila humingi ng tulong pampauwi. In this case, since they live in the United States and they have the US government assisting them as well, it's unlikely na hihingi sila ng repatriation. But if any of our kababayans, meaning Philippine passport holders, still want to go home for some reason or another, and stay back home in the Philippines for good, we will assist. But again, medyo unlikely. So, kami po ay makikipag-ugnayan na lamang po sa inyo, Ase Cortez, para makakuha kami ng update, kaugnay nga po ng kalagayan ng mga kababayan natin Pilipino dyan sa Maui, Hawaii. Maraming salamat po at magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa inyo lahat. Si Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.